Another update ng Barakong Casper na pinagpaplanuhan na naman ang mga anak niya na tutulog ng berdugong Champing. Dito nga ay may ginagawa na naman kalokohan ang Barako. Oh, anong ginagawa mo dyan sa labahan, Per? Para kang manok na nangingitlog, Per. Tingnan mo at sa labahan na naman ang nais ng Barako. Siguro nababanguhan siya sa mga labahan kaya naman pinagsisiksikan niya ang kanyang ulo. Kung ano-ano na lang ang naiisip ng Barakong ito. Umalis ka dyan, Per. Hindi yan pwede at labahan yan. Ayan, nagkandalaglag ka na. Tapos magagalit ka sa akin, kasalanan mo naman. Si Champing naman hindi mo mawari kung bakit nakatitig kay Natnat. Siguro may binabalak na naman ito, Champing. Ano na namang binabalak mo, pakikialaman mo na naman ang mga natutulog. Malamig sa panahon yan kaya inaantok silang lahat. At habang namimintana dito ang Barako ay kita ang kanyang katabaan dahil hindi na nga siya magkasya dyan sa kanyang kinauupuan. Ano sinisilip mo dyan, Per? Ay, mga tik-tik pala. Ganon pa rin hindi pa rin nagsasawa si Champing makipagbakbakan sa kanyang Auntie Chloe. At sa puntong yan natakasan na naman siya ni Chloe. Ay pagkakataon nila nagkakatabi sila ng kanyang Uncle Casper pero mamaya-maya ay nagsasagupaan na naman silang dalawa. Kapag nakikita ni Casper na patakbo-takbo si Champing ay hahabulin niya naman ito. Akala niya ay nakikipaglaro sa kanya. Kaya lang takot naman si Champing. Akala niya ay kakastiguhin na naman siya ng kanyang Uncle Casper. Pati mga sibilyan nadadamay katulad na lang ito si Chito na naman ang binubugbog ni Champing. Kaya naman mainit na naman siya sa mata ng Barako. Araw-araw na lang siyang kinakastigo nito. Oh, ba't nandiyan na naman kayo sa CR nakarating? Hindi dito tambayan, hindi kayo aalis? Bawal kayo dyan, dito pa talaga kayo magsusuntukan? At sa puntong ito ay magsasagupa na naman ang Barakong Casper at ang berdugong Champing. Marunong na din dumepensa si Champing. Yun lang talaga kapag nako-corner siya nito at hindi siya nakakapalag. Hindi pa rin tamigil ang Barako hanggat sa hindi niya ito napo-corner. Gusto ng Barako ay masasampulan niya muna ito bago siya titigil. O Champing, nasaan na naman ang mga tainga mo? Isa na namang senyor ang napagbigyan lumabas para makapasyal. Tuwa-tuwa yan dahil nakuha na naman ang kagustuhan niyang lumabas pagkagising sa hapon. Masunurin naman siya dahil kapag sinabi kong diyan lang siya sa upuan ay hindi naman siya bumababa. Bisyo na talaga ng Barako na pagkatapos matulog ay lalabas at magpapahangin. Pero madala lang siya makalabas dahil madalas masama ang panahon. Nakita mo na yan? Napakasarap ng buhay. Kapag hindi na makita ang Barako sa bakbakan ay nandito na yan sa lagayan ng labahan nagtatago. Meron na naman siyang na-discover dahil kapag hindi puno ang labahan na yan ay dyan siya natutulog. Sa mga oras nga na ito ay oras na ng tulog. At ito namang si Chito, napakahusay mang agaw ng pwesto. Ganyan yan si Chito. Wala siyang pakialam kung sino man ang nakahiga dyan at natutulog. Ang gagawin niya, papatuman niya yan hanggat sa umalis. Napakahusay. Kinaumagahan nagtutuos na naman ang mag-angkol. Para na naman kaya ang atraso ng Berdugo at kinokorner na naman siya ng Barako. Susundan niya talaga yan kapag hindi niya nagugustuhan ang mga kilos ng Berdugo. Another update ng Berdugong Champing na habang hinihimas ko nga siya dyan ay pinag-iinteresa naman ang kanyang maiksing buntot ng Barako. Siguro ay natutuwa ang Barako sa kapirasong buntot ni Champing. Kinagabihan nga ay naglaro na naman siya dyan sa bago niyang toy. At nakita niyang mayroong matanggal na parte sa kanyang toy kaya dali-dali niya itong kinuha. Pupulotin niya nga iyan at dadalhin doon sa kanyang toy para ikabit. Oh, ikabit mo na yan doon sa pinaglalagyan niyan, Champing. Napakagaling talaga, oh. Ikakabit niya talaga yan kung saan natanggal. Wala na naman nga siyang makalaro sa oras na yan, kaya itinomba na naman ang kanyang toy. Oh, ano nang ginawa mo dyan, Champing? Tinomba mo na yan.
Hindi yan tinutumba, kailangan nakatayo lang yan, Champing. O, laruin mo na. Sige na, at para antugan ka na, mamaya tutulog ka na. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya nagsasawang laruin ang toy na yan. At ayan nga, umakyat na naman siya dyan sa tuktok. Sorry, ang ginagawa mo, Champing. Umakyat ka na naman dyan. Mamaya-maya ay nakahanap na naman siya ng bagong kalaro. Oh, nasaan na yung kalaro mong si Chito, Champing? Binabogbog mo kasi si Chito. Ayan, umakyat na sa kanyang tore. Oh, halika na rito sa tulugan, Champing. At tutulog na. Dalian mo habang wala pang nauuna sa'yo. Natutulog siya sa tanghali para maging pusa na siya. At ngayon walang pagtotoo sa pagitan nila ng kanyang Uncle Casper. Dahil abala siya sa pagkikipaglaro na may halong bakbakan kay Natnat. Samantalang nanonood lamang sa kanya ang Uncle Casper at naghahanap na naman ito ng tiyempo. Maya-maya inais niya na naman siya ng makipagbakbakan sa kanyang Auntie Chloe. Kaya lang nakamasid ang barako at sa oras na magkamali si Champing ng galaw. Ngunit naglaro na lamang si Champing at pinagod na lang ang kanyang sarili. Parang kite-kite, napakagalaw ni Champing. Mabuti na lang hindi mainit ang ulo ng kanyang Uncle Casper. Natuluyan na nga masira ang toy na yan at dahil dyan galit na naman si Natnat. Nahihilo na nga ito kay Champing dahil parang uod na naasinan. Samantalang nanonood lang sa kanya ang kanyang mga kasamahan. Mamaya kapag napagod na siya, itutulog na siya at ito namang mga kasama niya ang magtatakbuhan. Oh, huwag mo nang hamunin ang uncle mo, Champing. Kapag ganyan na kagalaw si Champing, ibig sabihin, titigil na yan dahil pagod na. Sa punto yan, tapos na siya makipaglaro sa sarili. At kapag ganyan ay inaantok na siya at matutulog. Maya-maya ay nakatulog na nga siya habang naglalaro naman ang kanyang Uncle Casper na napakaingay. Naiistorbo patuloy imbes na nananahimik na tong pinakamaligalig na Champing. Ayaw, di ma. Magkakandabali na ang katawan ni Champing, kakaiwas sa kanyang uncle. Hindi na naman malaman kung ano na namang atraso ni Champing kung bakit kino-corner na naman siya ng barako. At heto nga binabantayan na naman nila ang isa't isa. Sino na naman kaya ang mabibigwasan sa pagkakataon na ito? Tinatarget na naman si Champing ng barako dahil panay na naman ang pambubugbog nito. Sa punto yan ay wala naman nang nagawa ang barako dahil hindi nga ito makabuelo dyan sa ilalim ng lamesa. Nauhaw nga siya sa kakatakas sa angkol niya kaya uminom na lang si Champing. Pinagduyan ko na nga lang si Champing para ligtas siya sa kanyang angkol, ngunit sinusundan pa rin siya nito. Oh, Meng, may pamasko kayo. Buksan nyo na. Aba, kagaling ah. Ang pamaskong iyan ay galing kay... Diyos ko, sa akin pala. Per, anong ninonood-nood mo? Halika na dito. Huwag kang panood-nood lang sa inyong dalawa yan ni Chloe. Ay! Oh my God! Ba't ka naman nangangagat, Chloe? Di kayo titigil? Ba't kayo nag-aaway? Dalawa kayo sa regalo na yan. Hindi lang yan sa iyo, Meng. Halika na at bubuksan na natin yung regalo nyo. Hindi yung magsusuntukan pa kayo? Isa inyong dalawa ito. Ayan, dahil dyan, meron na kayong bagong tangke. O, tingnan nyo na. Diba dalawa kayo dyan? Hindi pwedeng isa lang, may regalo. Dahil dalawa kayo sa tangke na yan. Heto naman si Boy Ngat-Ngat. Hindi yan ngat-ngatin, per. O, halika na at testingin na natin ang bago niyong tangke. Wow! Ang lakas ng buhos ah. Mas lalong maiengganyo uminom dyan ang dalawang maligalig. Ayan na nga oh, at didiscoveryhin na nila ang bago nilang tangke. O, uminom na kayo. O, ano? Masarap, Meng? Bilisan mo na daw at si Cuthbert oh, titistingin na rin daw ang bago niyong tangke. O, hindi dyan isasawsaw ang kamay mo. Talagang ini-experiment pa ni Chloe, oh.
Dalian mo na at ang barako ay naantok na o kakahintay. Oh, away mag-asawa na naman ang nagaganap. Gusto na naman ang sumenghot ni Casper ngunit hindi ito pinagbibigyan ng kanyang asawang si Chloe. Inaatake na naman ang barako ng kanyang bisyo na pagsinghot sa puwit. Nagagalit nga siya dyan dahil hindi niya naman makuha ang gusto niya kaya nang bubugbog na naman ang barako. Ayan, talagang bugbog sarado ka dyan sa mandirigmang Chloe na yan, Casper. Talagang nananakit ang barako kapag hindi nakukuha ang gusto nito. Umaga nga ito at oras ng paglalaro ng mga maligalig. Dahil nga walang tumatagan sa kanilang toy kaya ginawaan ko na lang ng paraan ang toy na ito na may pulang laso. Ganitong toy ang paborito nilang lahat kaya lang hindi nila tinitigilan hanggat sa hindi masira. Tuwang-tuwa nga sila at lahat sila naglalaro sa toy na iyan. Kakagising lang nila sa lagay na yan dahil nga natulog pagkatapos silang kumain sa umaga. Maglalaro muna yan sila, mamaya-maya makikita mo na lang kanya-kanyang bakbakan na. Madalas nag-aagawan sila sa toy na iyan at siguradong hindi na naman naaabot ng 24 oras. Mamaya-maya nagsisimula na ang bakbakan. Unang-una sa listahan ay ang barako at ang kanyang anak na si Chito. At heto nga pagkatapos nilang magsuntukan at maghabulan, lumawit ang dila ni Chito. Mabilis na yan silang mapagod dahil ang lalaki ng katawan ay panay takbo pa. Matapos bakbakan ni Casper si Chito ay si Champing naman ang kanyang isusunod. Tumakbo ka na Champing at iligtas mo na ang sarili mo sa barako. Dito naman sa may banda ay nagsasagupaan si Cassie at si Natnat. Itong si Cassie ay mahilig tutubakbo at aakyat sa mataas. Kita mo at lawit na ang dila kanina pagkakatakbo. Sa potong yan ay napagod na nga yung isa at mamaya-maya iba na naman ang magkalaban.